Paano po kayo magbigay? Natutuwa kaya ang Diyos sa inyong pagbibigay? Sapagkat kung hindi, malamang nasasayang lang po ang ating ibinibigay. Siyempre, ayaw nating mangyari yan. Sumayin niyo ang Panginoon. at sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay, siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Paano po kayo magbigay? Natutuwa kaya ang Diyos sa inyong pagbibigay? Sapagkat kung hindi, malamang nasasayang lang po ang ating ibinibigay. Siyempre, ayaw nating mangyari yan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa na gusto ng Diyos, ibig ng Diyos, ay ang kusang pagkakaloob o mas popular sa Ingles na God loves a cheerful giver. Notice that? Hindi lang gusto ng Diyos na nagbibigay tayo. Gusto rin ng Diyos na nalulugod tayo, natutuwa tayo, o magaan ang loob natin kapag nagbibigay tayo. Sapagkat kung hindi, malamang sa hindi siya natutuwa. Kahit paggaano kalaki, karami, kadakila ang binibigay natin. Tandaan nating nakikita ng Panginoon ang nasa sa loob natin. Nakikita niya kung hindi kusa yung ating pagkakaloob, kung hindi maluwag ang ating loob. Now, aminin po natin na may mga pagkakataon nasasaktan din naman tayo sa pagbibigay natin. Hindi lamang po ng pera o material na bagay, kundi pati na rin ng pagbibigay ng pasensya, pangunawa, pagpapatawad, pagmamahal, pagsasakripisyo, ay mahirap din po yan. At siguradong mararamdaman natin yan. Masasaktan tayo, sigurado, kapag ibinibigay na natin yan. Now, dahil sa tayo nasasaktan, ang ibig sabihin po ba nun, hindi na nalulugod sa atin ng Panginoon kapag nagbibigay tayo ng may ganong disposisyon, na tayo nasasaktan, na tayo nahihirapan? Kasi di ba sabi, God loves a cheerful giver. So paano kung tayo nahihirapan o nasasaktan? Cheerful giving pa rin ba yan? Ang sagot po ay depende. Depende kung kapag nasasaktan, nahihirapan tayo sa pagbibigay, ay nagrereklamo tayo, nainis tayo, nagmumura pa tayo, nagagalit tayo. Lalo na sa binibigyan natin, ay hindi po cheerful giving yan. At hindi kalugod-lugod sa Diyos yan. Pero kung kahit na nasasaktan, nahihirapan tayo, ay nagagawa pa rin natin ngumiti o hindi man tayo ngumiti ng tahasan, ay maluwag sa ating kalooban ng ating pagbibigay, bagamat tayo nasasaktan, yan po ang cheerful giving pa rin, despite pain. At yan po ay kalugod-lugod sa Panginoon natin. Ang napakagandang halimbawa po niyan, bukod syempre sa ating Panginoong Hesukristo, ay ang ipinagdiriwang natin po ngayong Santo, San Lorenzo, na ayon sa tradisyon ay habang iniihaw ng buhay. O isipin nga po ninyo, gaano kasakit yon? Iniihaw ka ng buhay, hindi ka na lang immediately pinatay. Habang siya iniiwan ng buhay, ay nasabi pa niya sa mga nag-iihaw sa kanya, "Tostado na ako dito, kabilang side naman, para pantay." Di pa sinabing, para paktay. And he says us that without bitterness, without anger, but with love, as he offered his life wholeheartedly to God. So you see, pwede talagang pagsamahin ang sakit at kagalakan, ang hirap sa pagbibigay at luwag ng kalooban. Pwede talaga tayong magbigay kahit na tayo nasasaktan. And that is what makes our cheerful giving pleasing to God. Kasi isipin po ninyo, pwedeng isipin natin ang cheerful giving ayun out of our convenience.
Cheerful giving yung tulad nung pagbibigay na ginawa ng mga mayaman sa templo na napansin ni Kristo. Dahil ang ibinigay nila ay yung sobra na lamang sa kanila. Ibig sabihin hindi nila naramdaman. Hindi sila nasaktan. So pwedeng cheerful giving para sa atin yan. Sayang magbigay. Hindi mo nararamdaman. O po pwedeng cheerful giving din para sa atin. Yung nagbibigay tayo para lamang tayo parangalan, para lamang tayo makapagyabang. Ang sarap yata ng pakiramdam. Ganyan. Ay hindi po kalugod-lugod na cheerful giving yan. Sapagkat ang cheerful giving ay dapat bunga ng pagmamahal. At kapag tayo nagmamahal, alam naman natin yan eh. Masasaktan at masasaktan tayo sapagkat ang lagi nating iisipin ay ang kapakanan at kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos na ating minamahal at sa kapwa nating minamahal. So siguradong hindi lamang tayo magbibigay ng sakto kundi ng kung ano yung kailangan ng tao. At siguradong hindi tayo magbibigay para lamang parangalan tayo kundi kahit na hindi tayo maparangalan, kahit hindi tayo mapansin, kahit na nga lihim tayong tumulong. Basta mapaglingkuran natin at mabigyan natin ang minamahal natin. Yun ang cheerful giving. Bunga ng pagmamahal. Sapagkat sabi nga, di ba, ni San Pablo, kahit na buhay niya, kaya kanyang ibigay. Kung wala naman itong pagmamahal, wala itong kabuluhan. Yun ang nagbibigay ng weight sa cheerful giving. If it is out of love, at yun naman ding pagmamahal na yun ang magiging sekreto natin para masuong natin ano man ang suffering na entail ng pagbibigay na gagawin natin. That will make our giving bearable, doable. Kahit pa napakahirap, sapagkat tayo ay nagmamahal. Magagawa na natin kahit mahirap, and at the same time, maluwag pa sa kalooban natin. Sapagkat ito ay bukal sa loob natin. Ginagawa natin para sa minamahal natin. Katulad ng pagbibigay natin ng best natin para magampanan ang katungkulan natin dahil mahal natin ang mga taong pinaglilingkuran natin. Katulad ng pagdodonate ninyo at paglilingkod ninyo sa minamahal nating simbahan. Katulad ng pagpupuyat ng isang ina, mapatulog lamang ang minamahal na anak niya. Katulad ng pag-isikap ng isang ama para sa minamahal ng pamilya. Katulad ng pagmamalasakit ng isang kapatid kaibigan o kahit ordinaryong tao o random na tao lang katulad ng Good Samaritan para makatulong sa nangangailangan. May halong hirap, sakripisyo, sakit, baka luha pa nga ang mga pagbibigay na ito. Pero ang mahalaga, maluwag pa rin nating binibigay dahil nagmamahal tayo. Natulad po ng pagbibigay na ginawa rin ni San Lorenzo. Actually, siya yung talagang tinutukoy rin dito sa ating ebanghelyo bukod kay Kristo na namamatay na trigo at namumunga ng sagana dahil bago pa ang pag-aalay niya ng kanyang buhay sa Diyos. Ay nandun na araw-araw ang kanyang pag-aalay nito sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga minamahal na mga mahirap dukha na para sa kanya yaman ng simbahan. Kaya naman kahit na hirap siya sa paglilingkod ay maluwag ang kanyang loob sapagkat nakikita niya ang bunga ng kanyang paglilingkod para sa kapakanan ng kanyang mga minamahal. Therefore, wag po tayong matakot na magbigay kahit na tayo nasasaktan, kahit na tayo nahihirapan. Basta't hindi tayo gagawa, mag-iisip at magsasalita ng masama, bagkus ay mas lalalim pa tayo sa ating paglilingkod at sa ating pagmamahal. Kalugod-lugod pa rin po sa Diyos yan. Mas nagiging kalugod-lugod pa nga po sa Diyos yan dahil sa kabila ng hirap at sakit ay nagbibigay pa rin tayo, naglilingkod pa rin tayo ng maluwag sa ating kalooban. In fact, hindi nga po natin dapat ilihim sa Diyos at sa ating kapwa na nasasaktan tayo kapag nagbibigay tayo. Well, of course, pagdating sa ating kapwa at sa Diyos, syempre, hindi naman yung tipong kinukonsensya natin ng mga ito. Let's also be honest kapag tinatanong nila tayo, ang Diyos tinatanong din tayo, kung nahirapan tayo, kung okay pa ba tayo, sabihin natin nasasaktan din tayo, nahirapan din tayo. Let's be honest. Kung ano ang nararamdaman natin because a cheerful giver is not someone who does not feel pain, but someone who still gives wholeheartedly, gladly, joyfully, despite the pain that he or she is feeling. Sapagkat higit pa sa pain na nararamdaman natin ay nangingibabaw yung pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa natin. Kaya wag po tayong mag-alangan na aminin yon dahil hindi po kahiyahiya yun. Natural lang po yun. Napapagod din po tayo, nasasaktan, nahihirapan din po tayo. Ang mahalaga, mas malaking di hamak ang pagmamahal natin sa pagod, sa hirap at sa sakit na nararamdaman natin. Para sa pagbibigay ay maging maluwag pa rin ang kalooban natin. Hence, kapag tayo nakakaramdam ng sakit, ng hirap sa pagbibigay, let's be honest with God at hindi po natin dapat iniisip o nire-request sa Diyos na alisin niya yun. Yung pain, no. Sa halip, manapa, ang hiling natin sa Panginoon, palakasin niyang lalo ang pagmamahal natin. Sapagkat yun ang sikreto
sa cheerful giving that is pleasing to Him. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako, mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo ng buhay mo para sa akin. Napakahirap ang ginawa mo, pero dahil mahal mo ako, maluwag mong ibinigay sa akin ito. Salamat! Tulungan mo po ako matulad sa halimbawa na yung pinakita na aking pagbibigay dapat ay resulta ng aking pagmamahal, upang hindi ko dapat sinusukat basta kung ano yung kailangan ng binibigyan ko. Sana indahin ko man, hindi ako magalit, hindi ako mainis, hindi ako magalit, hindi ako magtampo, hindi ako matakot. Tulungan mo po akong magbigay sa paraan na kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Posible yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat po siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Higit pa sa inaasahan mo, ang pagmamahal niya ang siyang naging dahilan upang maluwag niyang maibigay ang kanyang sarili sa iyo kahit napakahirap nito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang buhay niya ay naibigay niya sa iyo. Anong hindi niya kakayanin na ibigay para sa kabutihan mo? Di ba? Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara na sa una-una, ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.